Paano palitan o re-update yung mga account information natin sa ating mga GCash account. So yan po loads ang ituturo natin sa tutorial na ito. So para po dun sa mga hindi pa nakakaalam mga loadis kung paano po i-edit yung mga information natin sa ating GCash, tulad po ng contact number na nilagay po natin, yung mga ID sinabmit po natin mga loadis, pwede po natin yan palitan kung may bago na po kayong ID o kung gusto nyo po ibang ID po ang gamitin nyo sa inyong mga GCash. Pwede rin nyo pong palitan ang mga address ng inyong mga GCash account mga loadis at iba pang information, pwede nyo po yung i-update or palitan po. So paano po yung gawin? Ganito lang po ang inyong gagawin. Open nyo lang ang inyong mga GCash account and then pagdating dito sa account nyo, pumunta po kayo dito sa inyong mga profile. Diyan po. And then pagdating po dito sa inyong mga profile mga loadis, pumunta lang kayo dito sa inyong pangalan. Yan. Click mo po yan or maliit na arrow na yan. And then mapupunta ka po dito sa account information ng iyong GCash. So dito po mga loads, lalabas po dyan sa baba yan, update account information. Kung hindi nyo po makita yan mga loads, scroll up mo at makikita mo po yan sa pinakababa. Ipindutin mo lang po yan. And then mapupunta ka po dito sa edit my profile. So dito po sa edit my profile, scroll up mo lang po. Ayan. And then, i-click mo po itong get started button na yan. And then, mapupunta ka naman po dito sa maghanda po ng ID. So, ihanda nyo po yung ID. Kung gusto nyo pong palitan yung ID sinabit nyo dati sa GCash mga loads, ihanda nyo po yan. Kasi po kailangan nyo po yan. Scroll up nyo lang po. Yan po. So, kung hindi nyo pa po alam yung mga ID gagamitin yung mga loads, i-click mo lang po yung list of accepted ID. So, makikita nyo po dyan kung ano pong categories kayo na nabibilang mga loads. Okay, may 4 na category po yan. May 18 above, may below 18 minor po, or foreign, para sa mga foreign, or para po sa mga OFW. So, pag nakita nyo na po yung mga ID mga loads na accepted na pwede nyo gamitin, i-click mo po itong next na to. Ayan. And then dito, magsiselfie po kayo mga loads ha. So, pag nagselfie po kayo, make sure lang po na wala pong sunglass, wala pong sombrero, at wala pong face mask. So, kitang-kita po yung inyong mga muka. Okay? And then, bawal din po ang group selfie. Kailangan po, kayo lang po mag-isa. Okay na po, i-click mo po itong next. And then dito, siguraduhin pong tama ang personal information. Ayan po. Siguraduhin pong yung ipapalit nyo, re-update nyo pong information ay valid po at tama po mga lods. Okay? So, scroll up nyo lang po. Ayan. And then, i-click mo po itong edit your profile. And then, mag-send po yan ng 6-digit code doon po sa number na nakaregister dito sa GCash nyo. So, kung hindi nyo pa po or hindi na po active yung inyong mga GCash number mga loadis, so panoorin nyo po muna yung isang tutorial natin dyan kung paano magpalit ng GCash number. Halimbawa po nawala na ang inyong mga GCash number or deactivated na. So, pwede nyo po yan mga loadis palitan ng ibang number. So, meron po tayong tutorial dyan. Pa-scroll up na lang po or pa-scroll na lang po. Panap na lang po sa ating videos. Okay? So, enter nyo po dito yung 6-digit code and then i-click nyo po itong next na to. And then, mapupunta na po tayo dito sa verification. Ayan po, tell us about yourself. So, dito, ilalagay po natin dito yung ating birthday. Click nyo lang po yan. Ayan. And then, ilagay mo po dyan. Pindutin mo yung mga, katulad pa yan, 2023. Ngayon po ito, 2023. Click mo lang po yan. And then, mapupunta ka po dito sa year. I-click mo lang po yung mga araw na yan. And then, hanapin mo po yung birthday po. Kailangan po yung ilalagay mong birthday dito ay same doon po sa ID mo ha. Click mo lang po yan. And then, hanapin mo yung month or month ng inyong panganakan, ano po, January, and then 1, ganyan po, and then mapupunta po yan doon. And then, are you a Filipino? Kung kayo po ay foreign, ilagay nyo po dito no, okay? Kung kayo po ay Filipino, OFW po kayo, dito po kasi yes, yan. And then, pag okay na po yan, i-click mo na po itong next. And then, ito po yung mga list of ID na accepted po na pwede po natin gamitin para po palitan yung ating mga ID dating sinabit mga loads. Ayan po. So, ayan po sa taas na yan, driver license, UMID ka ID, postal ID, passport, SSID, PRC, pag-ibig ID, national ID, or email ID. So, kayo na po bahala kung ano po ang gagamitin dyan mga loads or ano pong ID isasubmit nyo dyan. So, halimbawa po ako, UMID ID ang gagamitin ko, i-click ko lang yan. And then dito, ganyan po dapat pagkukuha po kayo ng UMID ID nyo. Okay, so pipicturean nyo po yan. Dapat po kita lahat po ng side, and then malinaw po, walang mga blurred, walang reflection, dapat po kita lahat po ng number, especially yung CRA natin, and then surname, mga pangalan po natin, and then ang address po, okay? So, pag okay na po, i-click na po natin tong select ID, and then upload a real ID, not a photocopy, yan. Yung tunay po, wag po yung photocopy lang, and then scroll lang po natin to pagilid, ayan, ganyan. Okay lang po natin to. Ngayon po mga loaders, kailangan na po natin i-scan yung ID na isasubmit natin. So, dapat mga loaders, yan, wag masyadong malayo, wag naman masyadong malapit, hindi wag masyadong malinaw, hindi makikita niyo naman po yan perfect, and then mag-scan po yan ng ganun. Ayan. So, pag nag-check na po, okay na po yan, mag-selfie naman po tayo, i-scroll up po naman po ito, pagilid, pag ganyan po, ayan. So, pag nagsiselfie po kayo mga lutsa, wala pong sunglass, wala pong face mask, and then wala pong sombrero, kailangan po malinis yung sa mata natin.
I-okay lang natin to. Click natin itong next. And then ngayon, mag-scan po siya mga lodes. Ayan. And then i-blink nyo lang yung inyong mga mata. Ayan. Pa-process na siya. And then mag-check na po siya. And dito, your information should match your ID. Dapat po match yung ID yung isa sa inadmit nyo po. And then dun po sa information mga lods. Okay? Pag okay na po, click mo, i-swipe mo lang ito pagilid. Pag ganyan po. And then, i-okay mo na po ito. Ayan. Mag-loading po yung mga lodes. And then, mapupunta ka na po dito sa information mo. So, dito lalabas ang inyong ID information na sinabit po. Hindi po yan ma-edit mga lods kasi babasahin niya po yung nasa ID mo. Kaya dapat malinaw. Kaya kung hindi po yan malinaw, hindi po kayo makakapunta dito or hindi nyo po yan mga lodes may sasubmit. So, scroll up nyo lang po. Dito po, kung gusto nyo pong palitan yung inyong mga pangalan, middle name at last name at birthday po, hindi nyo po yan mapapalitan mga lods. Okay? Kasi po, may iba pong tutorial tayo niyan mga lodis. Kasi sabi dito ni GCash, kung gusto nyo palitan yung inyong mga pangalan dito, may separate information po na kailangan kayong pilapan. So, tingnan nyo po yung isa kong tutorial dyan. Meron pa akong tutorial dyan mga lodis kung paano po palitan yung pangalan ng ating mga GCash and then yung mga birthday natin. So, dito po, so mga papalitan nyo po dito mga lodis, halimbawa itong salutation na to, Mr. and Miss na yan, click mo lang po yan. Yan, halimbawa po Mr. Yan po bahala kung anong kayo, Mr. or Mrs. or Miss, ganun po. Yan po. And then, nationality, civil status, yan. Click nyo po yung mga loads. Pag i-click nyo po yan, ayan. Ano po kayo, Pilipino, civil status, mga ganun, single or married. Ayan. And then dito mga loads, pwede nyo rin pong palitan ang contact number ng inyong mga GCash. Yan po. I-click nyo lang po yan. And then, edit mo lang po. Pwede mo po edit yan ng gusto mong number. Halimbawa, 09123455. Nga ganun mga loads. Pwede nyo po yan mga loads edit, okay? And then, scroll up mo lang po. Dito naman po sa place of birth. So, kayo na po bahala. I-click nyo lang po yung mga araw na yan pababa para editin po yung mga information dito mga loads. Pwede nyo pong editin yung place of birth. Address mo po sa Pilipinas, province, yan po mga loads, yan. So, scroll up mo lang po. And then, dito naman po sa work detail, ayan, pwede nyo pong palitan. Halimbawa, kung nagbago na po kayo ng company, or naglipat na po kayo ng bansa, or ano man po about sa work detail nyo mga loads, pwede nyo po yung i-edit. Scroll up mo po. And then, dito, area of politician, exposed person. So, kung hindi naman po, or may relative po kayo, yes mo po. Kung wala naman po, no. So, to establish the beneficial ownership, are you actual owner account? So, kung kayo po ay hindi itong actual owner, halimbawa po yung owner nito ay namatay na, or sa pamilya nyo po, click mo po itong no. And then, kung hindi naman po, click mo itong yes kung ikaw pang mismong may-ari ng GCash na ito. Pag okay na po yung mga information nito mga loads, so dapat po lahat yan naka-fill out kasi hindi po yan mag-next pag mayroon pong missing dyan. Okay? Kung mayroon po nakalagay dyan na red, balikan nyo po dyan, may na-miss kayo dyan na mali or may hindi kayo na-fill upan dyan. So, kailangan nyo po yung fill upan lahat para po ma-next nyo. So, pag okay na po, na-fill upan nyo na po lahat, i-click mo na itong next na to. And then, mapupunta po tayo dito sa review information. So, kailangan po natin itong mga loads i-review. Make sure lang po na walang error, okay? Kung may mali po mga loads dito, misspelling kayo mga loads, i-back nyo lang po and then edit nyo lang po, okay? So, scroll up nyo lang po. Dito po sa pinakababa, other information, ayan. I-click po natin itong maliit na box na yan. I accept the term and condition. And then, pag okay na po yung mga loads, okay na po yung mga information na sinubmit nyo dyan, i-click mo na po itong confirm button. Then, maglo-loading po siya mga loads. Yan, antayin lang po natin. So, dito, we're verifying your account. Please expect SMS within 7 days the status of your verification. So, makaka-receive po kayo ng text doon sa number po kung ano po yung magiging result ng inyong verification or pagpalit po ng, or pag-update po ng inyong information sa inyong mga GCash. So, minsan, hindi naman po inabot to ng 7 days or ilang days po mga loads. Minsan, minutes lang. Minsan, ilang oras lang po. Makaka-receive na po kayo dyan ng text sa inyong mga number. So, tingnan nyo po kung accepted po, pag accepted po yan mga loads, okay na po yun, hindi nyo na po kailangan edit yun. Kung hindi naman po accepted, and kailangan sabihin may maling information, kailangan nyo pong ulitin yung process na to, and then ilagay mo po yung tamang information ng inyong account, okay? Or baka may na-miss po kayo, may mali, or may spelling na mali, so tinan nyo pong mabuti mga loads, okay? So, ganun lang po loads, pag-update ng ating mga account information ng ating mga GCash mga loads. So, sana po nakatulong mga loads. So, para sa ibang tutorial pa mga loads, bisitahin mo na lang yung ating YouTube channel or Facebook page mga loads. So, marami tayong tutorial dyan about sa GCash. So, sana po loads nakatulong. So, kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to. At sasagutin po natin yung loads sa abot ng ating makakaya. So, hanggang sa muli loads. Much love. God bless.